Sexy, no? Parang yung ano yun eh, yung kay Cell, yung halimaw sa Dragon Ball, yung nangihigop ng dugo sa kalakas ng katawan ng mga tao doon. Nangyari ito noon, taong 1998. Panahong naglalaba pa sa ilog ang mga tao sa pinagmulan kong baryo. Kung ano ang meron sa ilog na yon sa baryo namin at sa isang kakaibang naglalaba doon, ibabahagi ko. Tawagin niyo akong Obet. At ito na nga ang aking kwento. Hoy, bilisan mo nga maglakad dyan. Para ka naman namamasyal sa parking yan eh. Ang laki-laki ng bag na dala mo pero kung maglakad ka, relax na relax ka naman. Hindi, yung Grand Central to. Kasi diba nga, matagal mo na gustong pumunta doon. Kaso di ka makaluwas. O ito na, inuwi ko na dito para sa'yo. Isauli ko na lang daw pagbalik ko, sabi nung may-ari. Corny ng joke mo. Nag-Maynila ka na't lahat, support pa rin mga jokes mo. Siguro kaya ka bumalik dito no kasi kinabubwisitan dun yung kakornihan mo. Saka kunwari ka pa, natuwa ka rin naman. Kuminang gilagid mo dun sa chocolate na binigay ko di ba? Ulol, hating gabi na, binulabog mo ko sa kubo para pagbuhatin ng basura mo. May malaki ka ng bag, may malaki ka pang kahon. Ayos lang yun, wala nang sasalubong sa akin Para din... Teka, uy, ano yun? Ha? Ano nga ba? Wala yun. Hangin lang siguro, baka... Anong hangin? Gago parang may ungol yata yun Teka lang, hinto nga tayo. Tara na, huy, lakad na, iwag kita. Nawala. Oo nga, baka hangin nga pero hindi Ayos na yun, tara, lakad na. Baka bumalik pa yung bilis. Naawat ang maingay na buskahan namin nang papalapit na kami sa isang bakanting lote. May umuungol, parang padaing, parang nahihirapan. Nawala ito nang huminto kami. Pero para bang bumalik nang maglakad ulit kami. Teka, parang lalong lumalakas Uy Tintoy, teka lang, hintay mo ako. Bilisan mo kasi, wala yun, baka aso lang yun. Halos mapatalon ako sa nakita ko. Pares ng paa, pero pantalon lang pala ng lalaki. Pusang gala, peste, kala ko tao. Ano ba yan? Pantalon ba talaga yan? Sinong duwag? Napatalon ka pa sa gulat. Pati tsinelas ko nasira paghatak mo sa akin. Anak ng pating takbo, bilis! Hoy, itong kaon mo, ikaw magdala, wag mo akong iwan. Bilis, may babae doon, bilis! Bilis, bilis! Ay, buwisit, nakapasok din. Oh, ba't ka tumakbo? Siraulong to ikaw yung biglang tumakbo muntik na nga akong, aray! Makakutos ka. Huwag ka maingay, tulog na yung mga tao dito. Ano ba yan? Ba't ba nagkakaingay? Obe, ikaw na ba yan? Darating mo lang ba? Tita, sorry gandang gabi po. Kararating ko lang po na traffic po yung bus sorry po. Hinabol po kami ng aso. Aso? Kung makatakbo kay, aray! Si Tintoy pinagbuhat ko ng gamit ko papunta dito. Ganun ba? Ba't nga kako napakaingay nyo? Kumain ka na ba? Hindi pa aray! Hindi ikaw. Hindi pa nga Sigit pumasok na. Magsikain na muna kayong dalawa, ha? Yun, ayos! Maga na ba? Ay, sakit ng likod ko. Ano ba yun? Ang ingay Oh, malapit lang pala dito yung labas lang ng bakod Ano kaya yung pinagkakagulan? Saan ba si Tintoy? Ay, susmin naman, Kapitan. Hindi nyo ba nakita yan nung rumonda kayo kagabi? Saka, ba't nakabalandra pang ganyan yan dito? Tita, anong nangyari, tita? Ay, nagising ka pala, Obet. Nako, huwag ka nang tumingin at napakakwan. Ay, grabe talaga. Uy, Obet, di ba yan yung... Ano? Yung pantalon kagabi? Hindi lang pala pantalon? Diyos ko, may lalaking nakasampay. Kapitan, nakita ko yung kagabi. Nakita namin kagabi. Ano? Ano ka mo, Obet? Opo, tita. Tintoy. Ayos ka lang ba talaga? Opo, ayos lang naman. Na lang, parang natakot pero ayos lang po. Kaya naman Doon daw po muna ako sa tiyahin ko para daw po ligtas ako.
Nagulantang ang buong barangay sa natagpuan ng umagang yun. Isang mabahong sinampay. Mabaho dahil bangkay ang sinampay. Mag-almusal ka na nga muna. Pasensya na't ganyan pa bumungad sa'yo. Grabe naman. Salamat tita, baka itong kape na lang po. Wala na po akong gana eh. Sa tanghalian na lang po ako kakakain. Yung bakanting lote na yun, matagal nang pinagsasampayan yun, di ba ho? Pero ngayon lang naman nangyari yun, di ba? Oo. Kaya nga, nagkagulatan. Alam mo, ilang dekada nang naglalabas sa ilog yung mga tao dito. At ilang dekada na rin, yan ang pinagsasampayan. Kumusta ka naman ba? 4 na taon kang hindi umuwi. Ibisita, talagang wala. Pasensya na po tita, alam niyo naman kung bakit eh. Pero ayos naman po ako dun sa Maynila, nakapagtapos na. 2 taon na rin po ako sa opisina. Yun na nga, nakapagtapos ka na't lahat. Hindi man lang natin na i-celebrate. Hanip, mabuhay ang bagong laya. Oy, Gelang, laki na ng muscles. Ganda mo ah. Aray! Ungas! Ninang, good morning. Sige na, maupo ka na at mag-almusal ka na rin. Kuha kita ng bihon, ha? Sandali lang. Hindi na, Ninang. Itong tinapay na lang. Musta ka ron sa loob? Saka, ba't ka nandito? Tumakas ka? Oo, niligawan ko yung judge. Ayun, pinalaya na ako. Total, ayaw mo akong sagutin eh. Kung ispinin kita ng tasa. Teka lang, ito naman, sexy mo na marahas ka pa rin. Di na bagay sa'yo yung ganon. Nako, iba na yan ha. Kala mong mamaton-maton yan, pero naghihintay lang yan na. Naghihintay na lang ako ng passport. Pupunta na akong Singapore. Ha? Seryoso, mag-abroad ka? Ba't di mo man lang ako sinabihan? Kailan pala? Kung talagang aalis ka na bukas, kahit mamaya, di papatid kita kay Tintoy. Kagabi nga siya yung nagbuhat ng gamit ko. Ay, napakaano mo. Ewan ko sa'yo. Ba't di ka na lang nagpunta sa hukay nung umalis ka? Ninang, alis na po ako Dami pa akong ipa-follow up ng mga papeles At para hindi ko na makita yung pagmumukha ng gagong to. Daig patuod hindi makaramdam. Ingat ka. Pero kumalma ka ha. Baka masagasaan ka. Oy, hatid na kita dun sa kanto. Hatid mo mukha mo. Sige po, Ninang. Nangiwi ako sa gulat nang ibinagsak ni Gelang ang pinto. Kababata ko siya. Lagi siyang mas matunpa sa akin. Mukha siyang lalaki dati, pero dalagang-dalaga na ang itsura niya ngayon. Pagkaalis ni Gelang, buong araw lang akong pabalik-balik sa paghiga sa sala at sa kwarto. Pumunta rin si tita sa resto at iba pa niyang negosyo. Kaya maghapon din akong mag-isa sa bahay. Ayun na. Ubeshi ang ikawalong dragon! Ay, pusang gala. Bigla natapos. Ghost Fighter ba kasunod nito o Lupin the Third? O di kaya Dragon... Uy! Ha? May sumusuwit. Sino yan? Bakit? Ninang? Naistorbo ang panonood ko ng anime dahil may biglang sumuwit. Lumingali nga ako't sinipat ang pumapaswit. Sunod-sunod pero kalmado ang mga paswit. Inisip ko pang may nambibiro sa akin, pero wala talagang katao-tao sa bahay, kahit sa bakuran. Doon ko nakita sa madilim na screen ang refleksyon ng isang tao. Hugis babae. Nalaki ang mata ko, pero nilingon ko ang bintanang katapat ng TV. Napaangat ako nang biglang sumigaw ang TV nang bumalik ang kuryente. Ay buwisit, pinagpawisan ako dun Ba't biglang lumakas yung volume? Di naman to ganito nung namatay Dragon Ball na nga. Ay naku, makahiga na nga ulit. Nandyan pa si Ma'am Lori? Ay, pusang gala. Ano ba yun? Ay, sorry. Nagulat ka tuloy. Sorry. Ay naku, grabe ka naman miss. Kanina ka pa ba dyan? Ha? Ikaw ba yung kanina pa? Ay naku, huwag na nga. Ano nga ulit yun? Si Tita Lori ba? Umalis. Nandun sa restaurant niya. Baka gabi pa yung balik nun. Ako
kasi yung mamamasukan sa kanyang labandera. Ikaso wala pala siya ngayon. Babalik na lang siguro ako bukas na maaga. Labandera. Ang ganda mo naman para maging labandera. Ha? Wala. Siguro nga mas okay yun. Balik ka na lang bukas. Anong ulit pangalan mo? Gloria, pakisabi na lang sa kanya na dumaan ako ha. Gloria? Ganda ng pangalan mo kasing... sige, ganun na lang. Pero parang ngayon lang kita nakita dito Taga dito ka ba o... Ay hindi, dayo lang ako dito. Kasi nga, mamamasukan lang. Sige, balik na lang ako bukas. Salamat ha. Sige, babanggitin ko na lang kay tita. Salamat din Nice meeting you. Uy, saan na yun? Oh, tikman mo to. Espesyal na sisig yan. Yan ang best seller sa resto. Uy, parang iba siya sa mga sisig ng mga nakakain ko Pero ang bango Iba talaga yan. Mga laman at mukha yan ng baboy. Pero mas masarap yung sa amin dahil may sarili kaming sauce. Imbis na mayo o utak ng baboy. Wow, may secret ingredient pa kayo Testingin nga natin. Ang sarap. Iba nga siya. Malagkit, malasang malasa. Saktong-sakto sa mainit na kanin to. Sige lang, damihan mo pang kanin at nang maging dambuhala ka. Beth, kumusta ka na ba talaga, ha? Sarap nito, pati tong juice. Palagay ko, ayos naman po. Pero totoo lang, naiisip-isip ko pa rin si nanay pero wala ganun Si tatay kasi, kung hindi kasi gago si tatay, kung hindi siya pabaya, hindi nagkasakit si nanay. Sana nandito pa siya ngayon. Pero hindi habang buhay kikimkimin mo yang sama ng loob mo sa tatay mo. Sana magkausap man lang kayo. Bahala na ta. Nga pala, yung Gloria, pumunta dito kanina yung namamasok ang labandera daw. Ay, oo nga pala. Kakausapin ko nga pala sa hapon yun. Sana'y sinabi mong bumalik na lang siya sa umaga. Ganun nga rin ho yung sabi. Umaga daw po siya babalik para siguradong maabutan kayo. Pero parang ang weirdo ng babaeng yun. Di ba, tita? Anong weirdo? Pero basta, may iba. Pero maganda rin ho yung tita, no? Matapos kumain, tumambay ako sa teres sa gilid ng bahay para magpahangin at magpababa na rin ng kinain. Uy, may pumapasweet na naman. Buisit. Psst, psst, psst. Pusang gala naman. Pumasok ka na nga lang. Uy! Ay po, gago nito. Gulat na naman siya. Aray, namamatok ka. Paano, sara ulo ko ba't ka ba nandito? Manghihingi ng pagkain, hapunan na dinaanan lang kita. Kanina pa ako nakayuko dyan sa gilid ng pasimano Nood tayong basketball, finals na Sila Kukoy yung naglalaro. Tara! Para malibang at makita na rin ang mga tropa, nanood na ako ng laro. Pagkatapos ng laro, niyaya pa ako sa inuman dahil ngayon lang ako lumitaw. Hating gabi na kami natapos. Nang pauwi na ako, sa ilog na malapit sa bakanting lote naman ako nakaengkwentro ng hindi maipaliwanag na pangyayari. Sa liwanag ng buwan, isang babae ang naglalaba nang mag-aalauna ng madaling araw. Uy, ano yun? Naglalaba? Ba't ganitong oras naglalaba yung babae? Lakas ang tama nun Pero sexy nung babae Teka, makanood nga muna. Naakit ako sa babaeng naglalaba sa ilalim ng buwan. Nagtago ako sa isang puno at nanood. Napalingon naman ako sa sukal na malapit sa akin nang may kumaluskos na naman doon. Kinabahan na naman ako. Nang tatayo na ako, isang babae ang tumambad na halos katabi ko na lang. Nang bubuksan ko na ang pinto ng mismong bahay, may pumaswit na naman. Anak ng baka naman. Ba't palagi na lang akong may pumapasweet na naman? Psst! Hoy! Ba't ngayon ka lang umuwi? Ay gago! Buwisit naman gaylang. Ba't ka ba nanggugulat? Grabe yung itsura mo. Ba't ka ba kasi
gabi na. Gago mo. Nanood ako ng basketball tapos napainom ako konti. Ikaw, ba't ka nandito? Ah, sa bagay, matagal ka nang hinahanap nila Kukoy Nag-champion ba? Oo, kaya nga nagkainuman na rin Ikaw, ba't ka nga nandito? Anong oras na Dito ako matutulog. Tara, tulog na tayo. Ano ba't? Hoy, kwarto ko yan, hoy. Oo nga, dito rin ako natutulog Tara na. Nakakaloko ang ngiti ni Gelang bago siya tumalikod at nagdire-diretso sa kwarto ko. Doon pala siya nakikitulog kay Ninang paminsan-minsan. Siyempre, ayokong tabihan si Gelang, kaya sa sala ako natulog. Sa bintana sa sala, may babae na namang pumapaswit. Napadilat ako at doon ko nakita ang isang babaeng nasa dilim. Nakatitig sa akin. Unti-unting lumusot sa salamin ang mukha ng babae at doon na ako napasigaw. Putya! Panaginip ba yon? Parang totoo yata pero nawala. Wala naman. Sa takot ko, napilitan akong pumasok ng kwarto. Kinaumagahan, paglabas ko ng kwarto, bumungad sa akin ang pamilyar na likod ng babae. Siya yung naglalaba sa ilog ng 10 oras ng hating gabi. Gloria? Good morning! Oh, nagkakilala na nga pala kayo kahapon, Gloria, pamangkin ko to, si Obed. Anak-anakan ko rin yan, at dito nakatira yan. Obed, si Gloria, siya na ang labandera natin ngayon. Ibaba mo na nga yung iba mo pang damit at nang mapalabhan na rin kay Gloria. Sige po. Teka lang po, kunin ko sa kwarto. Yung babaeng naglalaban ng lampas sa ating gabi sa ilog, si Gloria? Napabulong na lang ako ng tanong habang bumabalik sa kwarto para kunin ang mga marurumi kong damit. Paglabas ko ng kwarto, kasabay ko na si Gelang. Ewan, pero para bang nakabusangot si Gelang habang nag-aalmusal kami. Lalo pag kinakausap ko si Gloria na nag-aayos ng lalabhang damit sa ilog. Uy, kape muna, mamaya na yan. Ay, salamat na lang. Tapos na ako Makaalok naman to. Uy, ano yun? Nga pala, matagal ka na bang naglalaba dito? Hindi pa. Mga 1 buwan pa lang ako naglalaba kung kani-kanino dito sa baryo nyo. Tapos, may nagrekomenda lang sa akin dito kay Ma'am Lori. Makatanong to. Ano, aampunin mo yan? Uy, Gelang, bulong ka ng bulong dyan. Ano ba yun? Wala. Sabi ko, yung kape saka yung pandesal mo, lumamig na. Kasing lamig mo. Umirap si Gelang, saka tumayo at dinampot ang kinainan nito. At kay Gloria, ewan kung bakit, pero nahihiwagaan ako sa babaeng to. Si Gloria Labandera ba? Sexy, no? Aray! Namimitik ka! Bunganga mo Doon ka na nga lang. Hoy, wag mong istorbohin si Obet. Gandang-ganda ng tanawin Oo nga dati puro mga gurang sa kabilasalang kasi nandyan Ngayon, may mapapanood na yung mga lalaki dito. Aray! Ba't ang bibigat ng kamay niyong dalawa? Paano? Bisit ka. Hoy Obet, wala ka bang gagawin maghapon kundi panoorin yan? Hindi naman. Ngayon lang ako dito, saka nagpapahangin lang ako. Nang matapos to, tinulungan ko pa itong magsampay sa bakanting lote. Nagtatawanan pa kaming nagkukwentuhan nang biglang may sumingit. Hoy, Tintoy, bumili ka ng soft drinks doon kay Ate Pen, saka tinapay, bilisan mo. Kunwari pa, gusto mo lang. Aray! Ito na nga Ano ba yun? Sana di ka na nagpabili. Uuwi rin ako agad pagkatapos nito Ayokong gabihin sa daan. Ayos lang yan. Merienda ka muna. Saka, saan ka ba umuwi? Gusto mo? Ay, abay bumalik ka na pala. Obet, kailan ka dumating? Ay, Mang Rodi. Opo, long time no see. Nung isang gabi lang ako dumating. Musta ho? Ay, ayos lang. Matigas pa rin. Yung tatay mo, madalas kong kainuman. Lagi kang binabanggit miss na miss ka na raw niya. Miss na miss habang may kandong na babae. Hindi.
Siya yung nakakandong sa babae. Sino ba itong... Abay, Obet. Kaya pala kasipag mo. Ere ba bagong labandera ni Lore? Hayop. Mala Joyce Jimenez. Mang Rodi, mag-aalas 6 na. Nandun na ho sila Mang Kadyo kila Mang Iking. Hinahanap na kayo. Doon nga ako pupunta. O sige na't nanunuyo na lalamunan ko. Obet, mag-ingat ka riyan ha. Iha, mag-ingat ka rin. Sige ho, Mang Rodi, itagay mo na lang ako. Oy, ayos ka lang, Gloria? Ayos lang naman. Si Mang Rodi yun. Pasensya ka na ha. Medyo kinainisan rin dito yun Lasinggero tapos medyo mamboboso yun Pero nirerespeto pa rin yung mga tao kahit papano. Kasi napakabagsik na manunugis ng aswang yun. Relax ka lang din pag kinausap ka nun. Hindi ka naman aswang, di ba? Basta pag di ka komportable, iwas ka na lang doon, ganun. Sige. Hindi rin naman ako mahilig makipag-usap sa mga tao dito. Saka, ayoko rin kinakausap ng mga tao. Uy, tama na diga mo, Obet. Ito na merienda nyo. Kaya hindi makatapos-tapos tong si Gloria Ingay mo. Sukli ko. Wala na, syempre. Ginabi na nga si Gloria. Pero talagang hindi siya nagpahatid. Pero dahil makulit ako, sinundan ko siya nang hindi niya nalalaman. Liblib at madilim na daan ang nilakad ko. Dumaan siya sa iniiwasang lugar ng mga tao sa amin. Uy, Tintoy, huwag ka maingay, baka mahalata tayo. Ba't pa kasi natin sinundan to? Saan ba talaga nakatira to? Ba't dito siya dumaan sa manggahan ni Cabellia? Nakakatakot tong lugar na to Maraming nakikitang white lady sa mga kapre dito. Gagi, anong gagawin natin? Nawala na yung ibon. May babae namang umiiyak. Saan ba yun? Parang papalapit sa atin Umayos ka nga, relax ka lang, tatakbo tayo. Ha? Teka, paano kung masalubong natin yun? Teka. Humanda ka. 1, 2, 3. Ang iyak ng babae, naging marahas na angil. Maliit ang lugar na yon, pero hindi kami makalabas. Tumatawa pa rin ang huni ng ibon. Sa dismaya namin, nagbaliktad kami ng damit. Bigla kaming nakalabas sa manggahan. Hingal kabayo kaming nakarating sa bahay. Ay, grabe. Kita mo na? Buisit ka kasi. Sinundan mo pa kasi yun Muntik na tayo dun. Buti nakalabas tayo, kundi... Oo na. Tumimik ka na. Hoy, ikaw na ba yan, Obet? Abay, anong nangyari sa inyo? Ba't ganyan ang mga itsura nyo? Ito po kasing si Obet sinundan... Nag-basketball po kasi kami. Yun. Tapos nagtatakbo kami papunta dito kasi gabi na. Ay nako, ewan ko ba sa inyong dalawa? O halina kayo, maghapunan na tayo. Tintoy, dito ka na maghapunan ha. Ay teka, ako'y lalabas muna. May kakausapin ako sa resto. O sige, magsikain na kayo. Hoy, kung saan-saan ka na naman nakatingin. Ha? Ano ba yun? Wala. Sabi ko, sikip ng suot ng labandera niyo, di ba? Yun ang sabi ko. Ay, buisit. Makauwi na nga. Ikaw na magligpit ng pinagkapihan ko. Uy, sandali. Ano nga yun? Ito naman. Oh, ano na naman bang ginawa mo't nakabusangot na naman yon? Ay, Gloria, yung mga puti kong damit, huwag mong inilalapag kung saan-saan. Binigyan kita ng mga patungan, di ba? Nagkakaman siya. O, tingnan mo. Ay, pasensya na po, ma'am. Nakakaligtaan ko lang ho. Ay, Gloria, pasabay na nga rin itong mga t-shirt. Hindi naman marumi yan. Kabibili lang kasi, malaban lang. Sige lang. Ihulog mo lang dito. Araw na naman ng laban ni Gloria. Pero hindi ko na siya pwedeng panoorin dahil nag-uupisina na ako. Pag-uwi ko ng hapon, wala na si Gloria at nakasampay na ang lahat ng nilabhan nito. Kinabukasan, nabulabog na naman ang barangay. Ano na naman ba yan? Ang aga-aga, Sabadong-Sabado Uy, Obet! Ayun, may bangkay nakasampay na naman doon. Ano? Pucha!
lalaki na naman yan ah. At dito na naman sa bakanting lote. Ay naku, nakakakilabot. Nakasampay na naman. Abay, ano na naman, Bayre? Pangalawang bangkay na. Lintik na. Si Paring Kadyo yan ah. Paring Kadyo. Diyos ko, si Mang Kadyo nga. Pero ba't ganyan? Tuyot na tuyot yung itsura. Aswang! May aswang dito. Aswang ang umatakit nagsasampay ng mga bangkay niya. Mga demonyo, papatayin ko kayo. Kadyo, Sus Mariosep Kadyo, sino na magpapainom sa akin? Isang bangkay na naman ng lalaki ang nakasampay at tuyot na tuyot sa bakanting lote. Pero ngayon, mas mabigat ito. Manunugis ang ikinukula ng bakanting lote. Ito si Mang Kadyo, nakainuman at kapwa manunugis ni Mang Rodi. Nakakainis na umagang-umaga, yun yung nakita ko. Walang sugat pero tuyot yung buong katawan. Pareho ng unang nakasampay doon. Parang yung ano yun eh, yung kay Cell, yung halimaw sa Dragon Ball, yung nangihigop ng dugo sa kalakas ng katawan ng mga tao doon. Natutuyot tapos parang kahoy na yung balat eh, nung sipsipin niya. Medyo ganun yung itsura. Parang ganyan nga yung nakita kong itsura nun, pero grabe no. Ngayon lang nangyari yung ganyan dito. Ni walang away dito, walang krimen, tapos ngayon, ito na. May mga dayo na rin kasi dito. Nangyari na to noon. Pinagpapapatay ang mga kalalakihan. Pinagsapalan din ang mga katawan. Isang angkan ang may gawa. Kutob ko, mula din sa angkan na yon yung nagtindemonyo ngayon. At may kutob ako kung sino. Kayo ba? Hindi nyo man lang naisip. Galing niyo pala talaga, Mang Rodi, no? Kahit multo nakikita ko. Minsan nga nakakakita ko ng white lady ron sa highway. Pero hindi niya ako nakita. Biglang umangat, binusoan ko pa. Oh, anong kulay yung... Aray! Tumahimik ka nga. Mang Rodi, sino nga ho yung naisip yung gumagawa nito? Yung sinasabi nyo mula sa angkan na kinatay nyo dati? Yung labandera. Nasisiguro ko, aswang at mangkukulam yung labanderang yon. Pinapatay niya yung mga lalaki tapos hinihigop niya yung buhay nun at isinasalin sa kanya. Kaya natutuyot yung mga lalaki. Ho? Sigurado ho kayo? Sabi ko na eh. Kaya pala ibang dating sa akin ng babaeng yan. Parang karibal ba yung dating? Aray! Visit ka, gelang! Hindi ako makapaniwala sa konklusyon ni Mang Rodi. Pero hindi ko maitatangging mahiwaga si Gloria. Nariyan pa yung tuwing naglalaba ito, may natatagpo ang nakasampay na bangkay. Pero ang nakakagulat pa, isa pang taga-baryo namin ang nag-umpisa ng aliwaswas na ako raw ang pumapatay. Simula raw nung bumalik ako, nagkaroon ng mga patayan. Ogag ni Gibo, no? Pinasabog ba namang ikaw yung tumitira sa mga tao dito? Tubol yung isang yun eh. Ba't ko naman gagawin yun? Happy trip lang. Palibasa, inahabol ako ng nobya nun eh. Tapos hindi pa niya ako matalo sa basketball. Pwede ba nga? Bata pa lang tayo. Mainit na yung dugo nun sa'yo. Pero kahit parang tanga yung chismis ni Gibo, parang may mga naniniwala. Kaya wag ka na lang din muna maglalabas, lalo na sa gabi. Ay, umaga na ba? Ang dilim pa. Teka, ano ba yun? Ba't may tumutulo sa mukha ko? Ano bang? Buisit! Ba't ba ganyan ang mga mata mo? Napuyat lang po, tita. Hindi tuloy ako nakapasok. Nga pala, tita. Kasi sa kisame kagabi parang may tao eh. Nagising ako kasi may parang tumutulo sa akin. Tapos nakita ko. Tsaka narinig ko yung kisame parang may tao eh. Nako imposible naman. May mga butas doon sa kisame. Pero imposibleng tao yung nakita mo. Baka nga ho. Ay, eta, saan ba kayo nanggaling kagabi? Di ko na alam nung umuwi kayo eh. Parang gabi-gabi kayong wala eh. Pumupunta ako sa resto. Kailangang nandun ako pag closing. Saka may mga kausap ako. Saka sa gabi lang kami nakakapag-ballroom ng mga amiga ko. Alam mo na, kailangan ring gumalaw-galaw. 'Di ba? Sa bagay, sarap nitong kalderete. Sarap nung karne. Baka yan, kaya malinamnam. Ano ba yung dumi sa manggas at kwelyo ng damit mo? Ano ba? Teka,
At ikaw nga tumingin sa liwanag. Ubarin mo nga muna. Parang, dugo ba yan? Teka lang, tita. Dugo? Dugo nga yata, tita. Sa kamisetang kakukuha ko lang, may bahid ng dugo sa manggas at kwelyo. Nang tingnan ko ang iba pang mga damit, lahat ay may mga bahid ng dugo. At ito ang mga damit na nilabhan ni Gloria. Kinagabihan, nagkagulo ulit sa ilog. Nakarinig kami ng kung anong ungol at tila tinutugis ito ni Mang Rodi. Ano yun? May hayop yata tinutugis. Teka, tita. Hoy! Obed! Huwag kang lumabas! Si Mang Rodi. Mang Rodi! Ano yan? Bata, harangin mo! Tumawid sa bakuran nyo! Tita, huwag ka lalabas! Lock mo yung pinto! Diyos ko! Ano ba yan? Sa ilog, isang baboy ramo ang nasukol at hinahagupit ni Mang Rodi ng buntot pagil. Tumalon daw papasok ang baboy, pero wala akong nakita. Agad akong bumalik sa loob para hanapin ang hayop. Pero ang nakita ko na lang, anino ng hayop na nagsuot sa mapunong parte ng labas ng bakod. Mang Rodi, nawala na! Nakatakas na! Nakatalon ulit sa labas ng bakuran! Doon sa dating yugan! Hayop na yon. Hindi ko pa nadali. Yun malamang yun ang gumagawa ng kademonyohan dito. Yun na yung aswang. Malamang yun na yun. Ba't kayo ganyan makatingin? Naniniguro lang bata. Naniniguro lang. Ang aswang mapanlin lang yan. Hindi pwedeng basta magtiwala. Minsan akala mo kilala mo ang tao. Akala mo mabait at kung sinong maamo pero yun pala, kampon ng dyablo. Sige bata, mag-ingat ka. Para bang pinagdudahan na rin ako ni Mang Rodi. Dahil nga siguro nang makita niya akong lumabas sa bakuran. Nawala naman ang baboy na sinasabi niyang doon pumasok sa amin. Dahil kumalat ang pangyayari ng gabing yun, isa na ako sa dalawang pinaghihinalaan. Ako at si Gloria. Si Gloria na hinihintay ng lahat kung maglalaba ulit. Magdadalawang linggo na at tuwing ikalawang linggo pinapupunta si Gloria para paglabahin ng mga taong kumukuha sa kanya. Nalintikan na. Ano na? 2 linggo na. Sked na ng laban ni Gloria sa mga taga dito. Pero walang Gloria ang lumitaw. Ay nako. Diyos ko. Parang kahirap naman ding paniwalaan yan. Malabo naman talaga, tita. Malay nyo naman. Nakarating na rin sa kanya yung chismis ng mga taga rito. Siyempre, ikaw ba? Kung machichismis kang aswang ka, hindi mo teritoryo, magpapakita ka pa ba doon? Malay mo kung inaabangan ka na tapos bigla ka nalang kuyugin, di ba? Kung ako yun, lalo akong magpapakita para manahimik yung mga chismosa. Mas lalo kong patutunayan na wala akong tinatago at hindi ako umiiwas. Mula nang dumating yan dito, ganito nang nangyari. Tapos, bigla nga siyang nawala. Hindi na ako mapakali. Kinagabihan, hinata ko na naman si Tintoy sa kubo niya at nagpasama ako para abangan si Gloria. Anak ng teteng, Obet. Nilalamok na ako, inaantok na ako. Para tayong adik dito eh. Para namang di ka nilalamok doon sa kubo mo. Saka adik ka naman talaga eh. Yung lamok sa kubo ko, exclusive sa akin yun. Ako lang kinakagat nun. Dito, kinakagat ng mga to, maasim na matrona, saka mga kalabaw, kadiri. Kainggit ka rin, no? Ano? Parang mas malaya ka kasi mag-isa ka. May kubo ka, komportable ka pa doon. Oo, kahit anong gawin ko, walang pipigil sa akin. Kayo kasi mapapagalitan eh. Bawal gabihin. Kailangan nyo rin maligo, mga ganon. Ako, sarili ko lang susundin ko. Pero naisip ko rin, paminsan-minsan, paano kaya kung kasama ko pa yung nanay ko? Lagi ko pa rin siyang napapaniginipan eh. Yung tatay ko, sana masamid sa alak ng matigok na. Hindi ako sasama dun. Kasalanan niya kung ba't inatake si nanay eh. Saka walang ginawa yun kundi gulpin ako pag wala siyang pang-inom. Ang babait na mga tatay natin, no?
Nagsipag-anak lang para may utusan at pagbuhusan ng pagkasiraulo nila. Tayo nagdusa sa katarantaduan ng mga yan eh. Kaya siguro tayo nagkasundo kahit magkalayo yung edad natin. Pareho tayong ulat sa tatay eh. Pareho rin tayong nawalan ng nanay dahil sa kagaguhan nila. Pag yumaman ako, magpapatayo ako ng bahay dito tapos doon ka na lang din tumira. Ayos, di ba? Ayoko sa bahay. Baka di ako makahinga. Saka ang drama mo, nakakadiri ka. Pareho kaming ulila ni Tintoy. Pareho ring walang kwenta ang mga tatay namin. Pareho kaming mag-isa. Kaya kami ang magkasama kahit nung 9 na taon pa lang si Tintoy. Ang dramahan namin naputol nang may namataan kaming babae sa dulo ng ilog. Pero kakaiba ang itsura ng babaeng yun. Mahaba at itiman ang suot. May dala siyang kandila at nagdadasal sa salitang hindi namin maintindihan. Yun ba? Parang hindi yan si Glory. Pero ewan, ang layo, ang dilim din. Nakatalukbong pa. Pero ano ginagawa niya? Katakot yung binubulong niya. Nagdadasal yata eh. Pero di ko maintindihan. Uy, parang tumihimik yung mga kuliglig sa kapalaka. Nawala din yung hangin pero mas lumalamig dito. Oo nga. Pucha, mas naririnig ko yung bulong niya. Mas nakakatakot pala pag tahimik. Ano yun? May nilalabas siya sa sako. Yung nililibing niya yung nilabas niya sa sako? Ano ba yun? Nanahimik ang paligid. Mas lumamig. Matapos magdasal, naghukay siya sa gilid ng ilog. Inilabas niya ang malaking nasa sako. Sa kanya to, nilibing. Nagdasal ulit ang babae pagkaraan nun. Nangilabot kami nang humiyaw at unti-unting tubuan ng pakpak ang babae. Dahil napaatras kami sa sindak, natapilo kami ni Tintoy at parehong tumumba. Napalingon ang babaeng buo na ang pakpak. Nangilabot kami sa nagbabagang mga mata nito na nakatitig sa amin. Hindi kami nakahinga nang ibinuka nito ang mga pakpak. Pero lumipad lang ito palayo. Halos huminto ang mga puso namin sa takot. Mabilis kaming nakapasok sa bahay. Ano yun? Ano ba talaga yun? Nakita mo naman kung ano yun, di ba? Nagdasal, may nilibing, nagkapakpak. Aswang yun. Pero ewan kung magkukulam ba yun o aswang. O kung anumang impacto yun, basta naging halimaw siya. Ikaw kasi, kasalanan mo naman to eh. Nakita tuloy natin yun. Ayoko makakita ng ganon, kasalanan mo. Ni hindi kami nakatulog. Nung mga sumunod na araw, nagkasunod-sunod ang natatagpuang nakasampay na bangkay na natuyot. Pero may mas nakakakilabot na nangyayari. Ang tubig sa ilog, nahaluan ng tila ba dugo. Lahat ng nilalabhan sa ilog, may mga bahid ng dugo, gaya ng nangyari sa mga damit namin. Ano? Nakakita ka ng babaeng nakapakpak? Naku ninang, itong pamangkin yun, naku! Nanggigigil ako. Puro kalokohan yung mga pinanggagawa. Hindi niyo alam, naglalabas pala sa gabi. Para ano? Para hanapin yung aswang na Gloria na yon? Diyan, ano na pala mo? Nakita mo si Gloria, naging aswang sa harap mo mismo. Obet naman. Ay, Diyos ko. Maawa ka naman sa akin. Aatakihin ako sa puso sa iyo. Tayo na nga lang dalawa ang magkasama. Bakit ba naman kung ano-ano ang pinapasok mong bata ka? Sorry na tita. Hindi na po mauulit. Kumalma na po kayo. Sorry na. Gelang naman kasi. Kita mo na. Oh, anong ako? Ba't ako? Ikaw tong puro kalokohan eh. Kayo niyang si Tintoy. Kakahanap mo sa Gloria na yan. Mamamatay ka. Pati si Ninang. Kung ano pa mangyayari, buwisit ka. Tigilan mo na yan ha. Saka nakita mo, di ba? Lalong tumindi yung patayan. Kasi talagang gumaganti na yang si Gloria. Puro pa manunugis ng aswang yung mga huling namatay. Gumaganti talaga yun.
Ay, sorry na. Hindi na maulit yun. Mula ngayon, hindi na muna ako lalabas lalo na sa gabi. Maaga pa lang, nasa kwarto na ako. Si Tintoy, ilang araw nagkulong sa kubo niya. Sa takot nito, tinabingan niya ng kung ano-ano ang kubo. Pinunurin niya ng bawang at asin ang loob nito. Pero ako, hindi tumigil sa pag-aabang kay Gloria. Pero mas tumindi ang mga kababalaghang umaaligid sa akin. Parang hindi na ako tinatantanan ng nakasunod sa akin. Umaga man o gabi. Isang nakakakilabot na panaginip rin ang muntik ko na sigurong ikamatay. Si Tintoy nakahiga sa isang lamesa. May babaeng nakatalikod sa anggulo ko. Pero nakaharap kay Tintoy. Tintoy! Tintoy, hoy! Tintoy, bumangon ka! Hindi mo ba ako naririnig? Hoy! Obet! Tulong! Obet! Nagsisisigaw si Tintoy, pero hindi to makabangon. Lumingon pabalik sa akin ang babae. Pero bigla niyang pinagtatatadtad si Tintoy. Habang tinatadtad, sinisigaw pa rin ni Tintoy ang pangalan ko. Ewan kung paano, pero biglang ako na pala ang nakahiga sa lamesa at pabagsak na sakin ang itak ng babae. Ah! Wag! Tintoy, grabe. Panaginip. Buti na lang. Ba't ganun? Ano ba nangyari? Bumalikwas akong pawis na pawis habang lumalagabog ang dibdib. Hindi natapos doon dahil naramdaman ko ulit sa bumbunan ko ang pagpatak ng kung ano sa kisame. Pagtingala ko, mas malaki na ang butas at naglalaway nang nakasungaw ang isang babae. Tumakbo ako palabas ng kwarto. Gigisingin ko dapat si tita, pero wala ulit ito sa kwarto niya. Lumabas na ako ng bahay at kinatok ko si Tintoy sa kubo nito. Pumasok na ako dahil walang sumasagot. Hoy, Tintoy, papasok na ako. Wala si Tintoy. Ano to? Sulat? Obet, natakot ako sa nakita natin kagabi. Natatakot na ako mag-isa dito sa kubo. Galit rin ako sa'yo kasi kasalanan mo kung bakit ko nakita yon. Kasalanan mo rin kung bakit natatakot na akong mag-isa. Ayaw na rin kitang makita kasi lagi mo akong pinapahamak. Bahala na kung saan ako pupunta. Imposible. Hindi. Pagkakasulat pa lang, malabong si Tintoy yun. Imposible. Hindi. Pagkakasulat pa lang, malabong si Tintoy yun. Ewan kung guilty lang ako, pero itinatanggi ng utak ko ang laman ng sulat. May kung ano sa loob kong nagsasabing hindi si Tintoy ang nagsulat nito. Wala siya sa kubo at masama ang kutob ko. Lumabas ako ng kubo at namalayan ko na lang na sa ilog na naman ang punta ko. Tahimik ang ilog, pero totoong nangangamoy dugo ngayon. Ilang linggo ko nang hindi nakikita ang hugis ni Gloria na naglalaba doon. Ay, gago! Pusang gala, gelang nakakainis ka na. O ba't ka naiinis? Naistorbo ko ba yung pag-aabang mo kay Gloria? Husay mo rin ah. Nangako ka pa kay tita. Tapos, ito ka na naman. Ano ba talagang gusto mong gawin? Ba't pa nagkakandara pa ka sa paghahanap sa lamanderang aswang na mangkukulam na yun? E ano bang pakialam mo? Gusto kong hanapin yung aswang na mangkukulam na yun eh. Bakit ba? Selos ka ba? Buisit. Bahala ka. Napiko na rin ako sa pangungulit ni Gelang kaya ko siya nasigawan. Alam kong nagtampo siya pero binaliwala ko lang. Maya-maya pa, narinig ko ang huni ng ibon na parang tumatawa. Tumakbo ako papunta sa bahay. Pero biglang nakakandado na to. Sa taranta ko, kung saan na lang ako tumakbo.
Peste, pati ba lang ako pinagbuksan ni tita? Diyos ko, saan ako pupunta? Wala akong mapuntahan. Teka, nawala. Nawala yung ibon. Ano kayo nangyari? Makabalik nga ulit sa bahay. Tita! Tita! Tita, pabuksan! Tita! Lintik, wala talaga. Ha? May sumigaw. Bigla akong nakarinig ng sigaw mula sa itaas. Para bang inililipad ang sumisigaw na lalaki at papunta ito sa ilog. Pagbalik ko sa ilog, nakakakilabot na eksena ang tumambad sa akin. Nanlaki ang mata ko nang makita ko ng harapan ang eksenang halos magpaluwa sa puso ko. Harapan kong napanood ang pagsasampay sa lalaking tuyot doon sa bakanting lote. At ang nagsasampay nito, isang babaeng may pakpak. Tumingin pa sa akin ang babae, saka ito lumipad. Humihinga at umuugol pa sa hirap ang lalaki. Napatalo naman ako nang sumulpot si Mang Rodi sa likod ko. Uy! Mang Rodi, teka! Bitawan niyo yung itak! Teka lang! Gulat na gulat ka, no? Ikaw palang gumagawa ng lahat ng ito. Tapos ka na ngayon! Nadaplisan ako ng itak ni Mang Rodi. Kahit sugatan, nakatakbo ako at nakarating na pala sa bahay ni Gelang. Alam kong galit si Gelang, pero wala na akong mapupuntahan. Agad naman niya akong pinagbuksan at pinapasok. Aray! Aray ko! Gelang! Tiisin mo, buwisit ka. Kasalanan mo yan eh. Yan ang napala mo. Oh, ayos na. Ano ka ngayon? Kakahanap mo sa Gloria na yan, muntik kang mamatay. Sorry na. Sorry talaga. Pasensya na sa nasabi ko kanina. Maling-mali ako, alam ko. Wala kasing alam kundi Gloria, Gloria, Gloria. Nakakasakit ka na eh. O yan, matulog ka na. Tong unan. Lumabas ka ulit ha, nang mapatay ka ni Karodi. Mas ako yung nag-aalala at umiintindi sa'yo. Tagal ko nang nakatunganga sa'yo. Kahit galit, inasikaso niya ako. Pero hindi ko inaasahang hanggang sa bahay ni Gelang ay susundan ako ng kababalaghan. Naalimpungatan ako nang marinig kong kumakalabog ang isang malaking kabinet ni Gelang. May umiiyak saka gumagalaw sa cabinet. Ano ba? Ayoko na. Hanggang dito ba naman? Diyos ko, parang mabubuksan na. Ano ba? Gelang! Tulong! Tumahimik ka. Tahimik. Gloria! Huwag kang sisigaw pag binitawan ko yung bibig mo. Kailangan mong makinig. Gloria, anong nangyari? Sabi nila yung aswang ka. Aswang, mangkukulam. Oo, totoo lahat. Wag mo akong papatayin. Wag. Di ba, mabait ako sa'yo? Magkaibigan. Sana nga kaibigan kita. At wala akong pinatay. Maniwala ka man o hindi. Kaya makinig ka. Si Gelang at Lori ang aswang. Gusto nilang magsabog ng takot para sila na ang humawak ng baryo na to. Kasabwat si Rodi. Bahala ka kung maniniwala ka. Pero isipin mong mabuti ang mga nangyari nung dumating ka dito. Lalo na yung mga kilos nila Lori at Gelang. Malamang din, may mga naramdaman at napapansin ka sa bahay ni Lori. Bahala ka na. Pero si Tintoy, pakawalan mo. Nasa cabinet. Ano? Ibig sabihin? Gloria, nawala. Bahala na. Bubuksan ko na lang tong cabinet. Di, takbo na lang pag may lumabas dito. Tintoy! Grabe! Sino nagpasok? Sandali, ilalabas kita. Diyan lang si Tintoy. Lintik! Hoy, Gelang! Ano to? Ba't mo ginanito si Tintoy? Kasi, nakakasagabal na kayo. Diba, sinabi na yata sa'yo ni Gloria Labandera. Galing siya dito, diba? Naaamoy ko. Alam mo na, diba? Pero, wala nang makakaalis dito ng buhay. Nalintik ka na! Tintoy! Tintoy, tayo! Nagiging aswang na si Gelang!
Obet, akala ko mamamatay na ako. Mamamatay tayo pareho pag di ka tumayo. Tara na! Kitang-kita ko sa salamin ng cabinet ang unti-unting pagtubo ng pakpak ni Gelang. Humaba rin ang buhok nito at nagkapangil. Nang mabuo ang pagkaaswang nito, hinila ko na palabas si Tintoy. Nang hihina ito, pero pinilit niyang tumakbo. Ang kaso, si Mang Rodi naman ang nasalubong namin. Saan kayo pupunta? Mang Rodi, tabi! Alam ko na lahat. Bukod sa mahilig kang matanda ka, narinig kong kasabot ka lang din pala ng mga aswang. Tama kayo. Mahilig ako. Pero mali yung isa pa. Namimili ako ng aswang na kakampihan at gagamitin. Yung mga hindi ko magagamit, kinakatay ko. Lalaban kayo? Huwag nyo nang subukan. Masisira ang buhay nyo. Binigwasan ko si Mang Rodi, pero naunang dumaplis ang itak nito. Pinagbababato naman siya ni Tintoy. Saka kami nagtatakbo. Nakasunod sa amin ang pagaspas ng malaking pakpak. Alam kong si Gelang yun. Kung saan-saan kami sumusuot, pero nakasunod pa rin ang aswang. Obet, aabutan tayo. Paano na? Eh di mas bilisan mo pa. Kahit saan kayo magpunta, hindi ko kayo titigilan. Pero patitigilin na kita ngayon. Sumulpot si Gloria na may pakpak na rin. Para silang mga agilang nagsalpukan sa ere. Umulan ng dugo bago sila nagsilagpak sa lupa. Narinig ko pang bumigkas ng kung anong dasal si Gloria bago humiyaw si Gelang. Nakalayo kami kay Gelang, pero humahabol pa rin si Mang Rodi. Kung saan-saang kakahuyan sumuot si Tintoy. Sinundan ko siya at nailigaw namin si Mang Rodi. Napunta kami sa gitna ng isang liblib na lugar at nagtago kami sa kubo na nandoon. Grabe, wala na. Wala na. Ang galing mo. Sa ngayon, wala na. Pero, bahala na. Ay, grabe. Puwisit ka talaga. Saka yung pamilya mo, pinahamak mo na naman ako. Sorry na. Oo nga, pero ano ba talaga nangyari? Pinuntahan kita sa kubo mo tapos nakakita ako ng sulat doon. Hindi ako naniniwalang umalis ka kasi di ka naman marunong magsulat eh. Marunong ako, ulol. Pero di ako nagsulat nun. Yung tita mo, si Lori. Akala mo ang amo-amo ng muka. Nagpapa-feeding program pa sa kainan niya. Yung pala, demonyita. Siya yung pumasok sa kubo ko, mukhang halimaw. Mahaba yung kuko. Pangit ang muka. May pangil. Mabaho yung hininga. Kinaladkad ako tapos inilipad ako. Kala ko mamamatay na ako eh. Tapos dinala ko kay Gelang na impaktita rin. Sinako nila ako tapos pinaloob ako sa cabinet. Yung katabi ko sa cabinet, mga kalansay ng mga tao. Grabe. Buisit. Totoo pala talaga no? Kaya pala lagi magkasama yung dalawang yun paggabi. Kala ko naman may kung anong mga lakad lang. Tapos ang daming freezer na malalaki sa isang bodega dun sa bahay. Lagi akong may naririnig na mga kalabog at ungol dun. Hindi ko na pinansin. Naduwag ako eh. Labas-masok din si Gelang dun. Nakakakilabot. Malamang nandun yung ibang taong kinukuha nila. Malamang sila talaga yung pumapatay at nagsasampay ng mga tuyot na bangkay dun. Si Gloria, di ba aswang din? Pero hindi nga raw siya pumapatay. Aswang nga di kumakain yun ng tao, di pumapatay rin. Lahat ng aswang pumapatay. Ba't pa tayo niligtas nun kung ganun din yun? Dahil baluktot ang katwiran niya. Dahil mahina siyang klase ng aswang. Anak na, si tita nasa bubong. Mukhang patay na talaga tayo ngayon. Kitang-kita naming lumawit ang dila ng aswang mula sa siwang ng kubo. Imbis na kami ang puntiryahin, bigla nitong tinusok ang isang pusang natutulog sa sulok ng kubo. Sinubukang pumalag at humiyaw ng pusa, pero agad itong nanlambot. Kitang-kita ko kung paanong bumabakat sa dila ang pagdaan ng lahat ng sinisip-sip nito sa pusa. Kitang-kita ko rin kung paanong lumiliit, nalulukot hanggang sa matuyot ang pusa.
tumulo pa ang dugo paglabas ng dila nito sa katawan ng pusa. Grabe, halos talagang natuyot yung pusa. Demonyo. Nasusuka ako. Nakita ninyo ang mga itsura ng mga taong nakasampay sa bakanting lote. Tuyot na tuyot. Hindi lang dugo ang hinihigop ko sa kanila. Lahat ng katas ng buhay, sinisimot ko hanggang sa matuyot sila. Minsan nga, nagiging pulbos na sila't damit na lang natitira. Huwag kayong magugulat kung ang ibang damit na nakasampay sa bakanting lote ay hindi amoy bagong laba dahil pinaghubaran yun ng taong naglaho. Ngayon, nakita niyo mismo ng harapan kung paano ang ginagawa ko. Siyempre, mas masarap kayo kesa sa basurang pusa. Nangangatog kami. Pero biglang ipinisik sa amin ng dila ang lahat ng hinigop nito sa pusa. Saka kami nito hinabol. Dapat ay tatakbo kami sa pinto. Pero patiwarik na dumungaw si tita na nakabuka ang bibig na may napakahabang pangil. Atras kami. Sumirko siya papaloob ng kubo. Nakatalikod siya sa amin. Dinampot niya ang tuyot na pusa. Saka ito binalibag sa amin. Gusto naming himatayin sa mga nangyayari. Hawakan niyo yung pusa. Para na siyang malamig na kahoy. Pero ingatan niyo, dahil marupok na yan. Baka madurog yan sa kamay niyo. Impacta ka! Halimaw! Tita, ba't mo naman kami ginaganito? Hindi ka naman namin... Wala naman kaming ginawa sa'yo, ah. Dahil dumating ka, anak ka ni Toto. Anak ka ng isang lasenggo pero matinik na manunugis. Nasa dugo mo ang pagiging manunugis, kaya hindi ka pwedeng buhayin. Baka maimpluwensyahan ka pa ng gago mong ama. Si tatay, pero alam niyong wala akong pakialam doon. Alam niyong hindi ako susunod doon. Wala yan sa kung susunod ka sa utos niya o hindi. Kusang magigising sa'yo ang dugo na yon. At magpapasya ka rin pumuksa ng aswang. Tita naman, ayokong pumatay ng... Ayoko maging manunugis o kung ano mang kagagawa ng tatay ko. Kaya please, tita, pakawalan mo na lang kami. Lalo na tong si Tintoy, bata pa nito. Ang batang palaboy na yan, anak din yan ng lasenggong manunugis. Magkakabarkada ang mga tatay niyo, pati si Rodi. Pero ibahin niyo si Rodi. Nag-isip si Rodi para swertehin at magkaroon ng yaman at kapangyarihan. Kumampi siya sa tamang lahi ng mga aswang. Eh kung iisipin, takot pala kayo sa amin eh. Kaya nyo kami papatayin. Takot! Mga duwag! Hindi kami takot. Mas sigurista lang. Kaso, bumalik ako. Kaya hindi na kayo nakakasiguro. Ang mangkukulam na aswang. Gloria, alam nyo kawawa lagi yung bubong. Ba't nyo ba laging nilulundagan yung bubong? Masisira na yan eh. Hindi naman to pelikula para umentrada kayo ng Engrande eh. Ang daming satsat, talon sa bintana, dali! Sabay ang pagtalon namin sa bintana sa paglusot ni Gloria papasok. Nakalabas kami. Marahas na nagbabag ang mga aswang sa loob ng kubo. Sa tindi ng labanan nila, nawasak ang kubo at para silang mga hayop na nagpagulong-gulong habang nagsasakmalan at nagkakalmutan. Si Gloria na napakahinhin, isa ng napakabangis at nakakatakot na aswang. Pero mas maikli ang pakpak nito. Mas maganda rin ang buhok at mukha. Hoy Obet, tara na! Hindi, tulungan natin si Gloria. Mapapahamak na naman tayo sa ganyan mo eh. Kaya na ni Gloria yan. Tumakas na kayo! Diba? Kaya niya na yan. Tara na! Walang aalis ng buhay dito. Ah! Buisit! Gailang! Ah, sarap mo talaga. Sarap ng dugo mo. Manyak mong aswang ka!
Sabi na may pagnanasa ka kay Obet eh. Obet, tayo! Papalapit na sa atin! Si Obet lang naman ang ayaw lumingon sa akin. Kaya mamatay na lang siya. Pero dapat sa mga kamay ko. Takbo na! Iwan mo na ako! Papalapit sa akin si Gelang. Pero bigla siyang dinamba ni Gloria. Nilampaso at pinagkakalmot niya si Gelang. Halos mapatay to ni Gloria. Pero malalim na tarak ng kuko sa batok ang nagpabagsak kay Gloria. Kinalmot din ako nang sinubukan kong lapitan si Gloria. Pakialamera kang babae ka. Kaya hindi makapagparami ang lahi namin dahil sa inyong mga bangkilan. Hindi pantay ang mundo ng mga aswang dahil sa kulam na taglay ng lahi nyo. Kaya dapat mapura na lang kayo. At kahit ang ilog na yon, pinanghimasukan nyo pa. Doon lang kami nakakapagdasal sa puon namin para magpalakas. Pero inagaw nyo rin sa amin yon. Ikaw pala yung nagdadasal at naglilibing doon. Hayop ka! Ikaw lang dapat mamatay. Papatay kita! Lalaban ka? Lampa ka eh. Sa gulat pa nga lang, mamamatay ka na eh. Huwag na, Obet, baka magulat ka ulit tapos atakihin ka. Sige, tingnan nga natin kung talagang ang may dugo kang manunugis. Wag, Obet. Di mo kaya yan. Di mo siya kaya. Anong gusto nyo? Mamatay na lang tayo ng ganito? Kailangang magising at lumakas ang dugong manunugis mo. Lumapit ka. Hindi pwede. Pasugod si Lori. Bumulong ng maikling dasal si Gloria at idinikit nito ang palad niya sa dibdib ko. Parang may dumaloy na apoy sa loob ko. Bigla kong nasalubong ng siko ang mukha ni Lori. Sinubukang sakmalin ni Gelang si Gloria. Pero napatilapon ko to sa isang sipa. Sinunggaban ulit ako ni Lori. Pero nasalo ko to at naihambalos sa isang puno. Hindi! Ang anak ng gagong manunugis! Masakit pero ang sarap pala na maibalibag mo. Hanep! Super Saiyan 2 ba yan, Otri? Hindi, kayokin pa lang to. Nagpapainit pa lang ako. Pareho kayo ng tatay mong buwisit sa buhay ko. Pero ikaw ang uunahin ko, bata! Yung matandang mahilig, nadali ako. Naitak si Tintoy! 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 Hoy, wag! Huwag kang mamamatay! Tintoy naman! Hindi ka pa nga naliligo, mamamatay ka na! Huwag mo na, Tintoy! Mawawalan ako ng kasangga! Tintoy! Pero sa pupuntahan ko, pwede naman kahit yung hindi naligo, di ba? Yung bisa! Mapuputol na, Obet! Tapusin mo na to! Mauunang matapos yung buhay mo! Sabay ang dalawang aswang na nagbaon ng mga kuko sa magkabilang tagiliran ko. Sabay rin sila sa pagtarak ng mga dila nila sa leeg para simutin ang buhay ko. Nanlalambot ako. Sinunggaban ng nanghihinang si Gloria ang dalawang aswang, pero initak siya ni Rodi. Dinampot ko ang nabitiwang itak ni Rodi. Tinuhog ko ang magkapatong na katawan ng dalawang aswang. Natuhog ang parehong puso nila. Pareho silang nagliyab. Si Rodi, nahawakan ni Gloria at binulungan ng dasal. Bitawan mo ako! Suko na ako! Nakipagsabwatan ka sa mga aswang para manggulo. Para yumaman ka at maging makapangyarihan. Ngayon, magdudusa ka hanggang sa kamatayan mo. Buwelta ng kalikasan. Tataganan niya ang iyong talampakan. Hindi ka sanggol, pero sa katandaan, hanggang sa huling hininga, sa lupa ka gagapang. Isasampay na ba to? Sige, sabay ko na. Dami pang labahin kaso kumukulimlim na. Oo nga eh. Ang lakas mo kasing magdamit eh.
Paano naman? Dala-dalawa trabaho ko, no? Nagrereklamo ka? Pwede naman. Hoy, sino may sabi nagrereklamo ako? Proud ako kasi kumakayod ako kasi magiging daddy na ako. Galing namang humirit ng asawa ko. Pero bago ka maging daddy, tagalaba ka muna sa ilog. Saka, paano to? Parang paulan na. Alam ko na, makikisampay ako dun sa loob ng kubo ni Tintoy. Oo nga no, mahangin doon at hindi mababasa yung mga damit. Buhay naman si Tintoy at magiging ninong pa nga ng unang anak namin ni Gloria. Opo, kaming dalawa ang nagkatuluyan. Doon na rin kami sa baryo namin nanirahan, kaya dumagdag kami sa napakaraming pamilyang naglalaba sa ilog na yon. Si Mang Rodi naman, nagkasakit at hindi na nakakatayo. Dahil ito sa ibinigay na tigalpo sa kanya ni Gloria. Ibinalik niya sa katawan ni Mang Rodi ang lahat ng ipinaranas nitong sakit sa mga aswang na walang awa nitong kinatay. Muli, kasama ng buong pamilya ko, ako po si Obet na nagpapasalamat sa iyo at sa inyong programa.